Ginto, pilak, alahas. Ayan ang unang pumapasok sa isipan kapag nababanggit ang may kawayan. Dito nananahan ang libo-libong talento at ilang henerasyon ng minanang tradisyon. Sa pagsindi ng suplete, nagsisimula ang metikulosong proseso na hininang ng panahon at karanasan. O pala si Raymond Ramirez, 37 years old, yung may-ari nitong gawaan. Ano pa to, since sa lola ko pa to, yung business na to. 1985, mga ganun, 85, baka nasa 40 na, mga ganun. Then sa father ko, hanggang sa ngayon, sa ako na nagpapamalakan. Kasi ito yung mga tauhan yan. Yung platero, isang mananara, sa isang nagpapalis. Ay, ano po kayo kumukuha sa mga tauhan? Ay, hindi, kiniinaano ko muna. Kung kinikilatis ko yung gawa, pati yung pagkatao. Siyempre, mahirap dapat yung mapagkakatiwalaan nung ng una. Kasi sa ganitong negosyo, dapat yung trusted talaga. Yun ang pinaka, pag nasira ka dyan, kakalat ka na sa buong dito sa may kawayan. Kasi pag nawala yung quality ng gawa, hindi magugustuhan ng customer. Kasi iba, namumuhunan din. Kailangan nila yung good service na pagkakagawa. Yung iba, ganun, nagpagawa ngayon. Minsan nire-recommend nila ako sa ibang kamag-anak nila, sa ibang kaibigan. Ganun lang, kahit pagka yung maganda yung yung ginawa mo, pero refer ka nila sa iba. Dadami customer mo. Kaya kailangan yung quality talaga number one. Based kasi dun sa mga old records na meron tayo dito sa may kawayan, ang kwento ng mga ancestors namin, nagsimula talaga yung jewelry making industry sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga Chinese. So kung mapapansin niyo dun sa mga gamit na ginagamit natin sa paggawa ng alahas is may term na or Chinese inspired yung mga pangalan like yung tokoy, chike, swapan, talag, yung mga gano'n. At nakita nga nila yung skills ng mga taga may kawayan in terms of pagpapanday or yung smithing. So dahil nga nakita nila na meron kaming kakayanan na magpanday, tinuruan nila yung mga Mekawenyo na magpanday ng ginto. Ito yung yung platero. Sila yung unang gumagawa nung nagdisenyo ng alahas. Sila yung nagkakarap. Sila yung nagmomodelo, ganyan. Kaya naman laminador. Yung ginagamit nila pambata para maihulma nila yung alahas. Yung iba hinihinang gamit yung suplete na pinagtutunaw din ng ginto. Then pagkatapos nun, kikinisin nila yon at pagka nagawa na siyang singsing, kung may bato siya, dadalhin siya sa mananara, which is yung naglalagay ng bato, ang tawag is mananara. Ano? Inapo yan? Ano? Para lumambot tong panghawak. Yung panghawak para hindi masira eh. Sahing ang tawag namin dito eh. Pinakamadali na yun, 2 araw, 3 araw, ganun, para mayari ang sansingsing. Depende sa design. Kung mas mahirap, pwedeng abutin 1 linggo. Kung mas mahirap pa, 2 linggo. Depende sa yari. Sa, di ba, nayari na yung singsing, nasara na, at bibigyan na ito sa nagpapalis, paliser. Pagdating sa paliser, babaping to hanggang sa kumintab, tapos tutugtog sa 24K para magmukha siyang maganda, mukhang bago, gano'n. No? Pala si Alfredo Daso Zuniga. Yan ang trabaho ng finishing. Linisin, mabuti. Para pagka na-plating na siya, talagang tapos na siya, maganda siya. Cordom. Panlinis siya sa mga ganito. Oh. Yan, di ba? Linisin mo yung loob. Ito paladaan mo dyan. Oh. Yan. Yan. Ganyan-ganyan, bubalo-balo, makintrab na sa tamo. Di ba? Yan ang panlinis sa mga loob. Sa mga... Yan, ganyan. Ganyan-ganyan mo siya. Depende sa gawa ng alahas kung gaano katagal.
ang pinaka maikli is 2 oras. Pero kung susumahin, kung talagang yung mga magagandang klase o yung mga magagandang disenyo, kadalasan pinakamatagal, ang pagkakaalam ko pinakamatagal is yung 3 to 6 months bago magawa yung isang alahas. Depende sa disenyo, kung kwintas, hikaw, singsing, o yung bracelet na ginagawa natin. Ang problema natin, sabi ng ibang jeweler sa ibang parts of the world, tayo ay backward. 30 years backward. Bakit backward pa rin? Yung machineries ay puro imported. Bumibili lang tayo ng machine, tapos kinokopya natin. Pero mo, natatalo pa tayo ng mga imported na alahas. Sila, may mga machine eh. Tayo, wala. Machine lang natin, talagang skill natin yung kamay. Mas production yung kanila, tayo, paisa-isa lang kung gumawa. Upang payabungin ang fine jewelry industry, minandato ng batas ang malaking kabawasan sa buwis, lalo na sa pag-angkat ng mga imported na materyales at makinarya. Subalit, matumal ang kita at mabigat pa rin ang puhunan para sa mga platero dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng halaga ng ginto. So yun yung medyo challenging sa amin dito sa industry kasi yung presyo ng ginto is kapantay ng presyo ng ginto sa international market. Isa ang Pilipinas sa mga malaking exporter ng ginto sa mundo. Ngunit, kaiba sa inaakala ng karamihan, walang minahan sa may kawayan. Inaangkat pa ito sa mga karatig probinsya. So based din po sa aming mga jewelers, meron tayong bangko ng ginto dito sa may kawayan na sila lang yung naglalabas at kinukuhanan ng mga manufacturers natin paggagawa ng mga alahas na gawa sa ginto. Kasi ngayon, napakamahal ng ginto eh. Halos di na kayang bilhin ng tao. Noong araw kasi, mura lang ang ginto eh. Ng mga 300 siya, isang 24K, isang gramo. Mga 300 lang o wala pa eh. No, napakalakas. Sasawa ko sa trabaho. Kasi naparami nagpapagawa. Yun yung medyo nalulungkot yung mga manufacturer natin kasi syempre tayo nga yung minahan, so dapat merong consideration na mas mababa yung pagbebenta ng ginto. Kaya kadalasan, ang mas madalas na gawain ang ginagawa dito sa amin is silver, bihira na yung gold. Ito, bata pa rin, platero na eh. Mga 12. Ito, ikaw ba, ilang ang ano? Ilang taon nag-aral? O yan, 14. Kasi yung tatay niya, platero rin na dito dati. Ikaw, kuya, ilang taon nung natuto magsara, kuya? Ilang taon akong nag-aral din bago ako natuto. Sa Bacolod yun. Hanggang sa nag-abroad ako. Siguro mga 12 years ako sa Middle East. Ganon. Siyempre, malaki ang basic salary doon. Dito, malilitan dito eh. Hindi ka magpapaaral ng anak dito kapag kayong polisher ka lang, katulad ko. Mga platero, pwede. Yung mga model maker, pwede makapagpaaral yan. Malalaki ang sweldo niyan eh. Kung hindi ka lalayas dito, mga ibang bansa, hindi ka kikita. At saka yung mga kapitalista talaga. Yun ang kumikita. Kami, hanggang sa magtrabaho na lang. Ang bayad lang sa amin, yung labor lang doon sa paggawa ng alahas. Kaso ngayon, mahirap na yung mga platero. Wala nang next generation kasi wala nang mga nag-aaral. Ang platero, puro machine. Dati pagka yung platero, yung anak platero rin. Ngayon, di na. Meron ng course, short course for pagpaplaterya na nakipagtulungan ng Mikawan Jewelers Industry Association sa TESDA, and then ngayon pinag-aaralan kung papaano siya i-update yung module para matulungan or makapaghikaya tayo ng mga kabataan na subukan yung pagpaplatero. Yung mismong paggawa ng alahas, jewelry maker ang namin eh. Ang kurso, tapos lahat ng nakapaloob doon na
electroplating, casting, stamping, nandun lang lahat. Kailangan kasi may mag-encourage sa kanila ng gusto. Ngayon, tulad kasi ngayon, kung mag-aaral sila, may bayad na. Dati kasi wala eh. Kami wala nun eh. Basta kami mag-apprentice lang doon sa gumagawa. Mahirap talaga yung skills ng paggawa ng alahas, hindi biro. Kasi nga, ang tinitingnan natin dito, yung kalidad ng craftsmanship na meron kami dito sa May Kawayan. We are looking forward na huwag mamatay kasi yun yung traditional culture namin dito sa May Kawayan, yung paggawa ng alahas. So, ganun yung gusto naming mangyari na lumaki, lumago, at mas makilala yung May Kawayan. Actually, kilala naman na, hindi lang dito sa May Kawayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Baga, mas makita nila yung kung ano yung industriya o yung aming culture heritage and tradition dito sa May Kawayan. Talagang pupuntahan nila kami at babalik-balikan nila yung May Kawayan. Hindi pa rin tiyak ng mga platero kung may kabataan pa bang magtutuloy ng platerya. Lalo na sa panahon ngayon kung saan mas matimbang na ang mga hanap buhay na hatid ng teknolohiya at opisina. Gayunpaman, patuloy nilang pinanghahawakan ang pag-asang sa hinaharap. May tatangan at sisindi muli ng supleto. Hello po, Miss Garin. Paawi na po.